Ang malamig na hangin ng gabi ay pumagitna sa mga kalye na may maningning na mga ilaw na lumilikha ng isang espektakulo ng mga kulay na tila ba nakikipagkompetensya sa mga bituin. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng kagandahan ng mga dekorasyon at mga pinagandang puno, may halos mistikong katahimikan. Para bang ang gabi mismo ay naghihintay ng isang sagot, isang bulong na umaabot sa mas malayo kaysa sa ingay ng mga pagdiriwang. Ito ang kapaligiran kung saan tayo naroroon. May isang tanong na kumakakak sa isipan ng lahat na humihinto sandali upang tumingin sa labas ng karaniwang antas. Ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko? Handa ka na bang makinig sa tunay na kwento at kahulugan ng Pasko? Isa, kasaysayang pananaw at kulturang konteksto. Ang Pasko, kung paano ito ipinagdiriwang ngayon, ay resulta ng komplikadong paghalong ng mga sekular na tradisyon at espiritual na mga halaga na may mga ugat na bumabalik sa sinaunang Judea at dumaraan sa mga siglo ng kulturang impluensya at relihiyosong mga paniniwala. Ang pagdiriwang ng pagsilang ni Kristo ay nagsimulang magkaroon ng hugis sa paligid ng ika-4 na siglo, nang ang Imperyong Romano sa ilalim ni Constantino ay nag-angkin ng Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon. Ang sandaling ito ay mahalaga upang ang simbahan ay palitan ang mga pagdiriwang ng mga pagano tulad ng Saturnalia ng isang Kristiyanong pagdiriwang na magpapakita ng isang bagong espiritual na simula. Ang ika-25 ng Disyembre ay pinili bilang petsa para sa Pasko na tumutugma sa mga pagdiriwang ng muling pagsilang ng araw at Hanukkah, na nagbibigay diin sa simbolismo ng liwanag na bumabalik matapos ang mga pinakamaikling araw. Sa paglipas ng panahon, ang Pasko ay naging simbolo ng pagbabago na nagsasanib ng banal at sekular. Mga figura tulad ng Belen at ang Pasko puno ay nakakuha ng kahalagahan at ang mga Pasko kanta na apektado ng mga sinaunang melodiya ng papuri ay nagsimulang markahan ang panahon. Ang mga tradisyong Pasko ay tinanggap sa iba't ibang paraan sa Europa, na may mga pagdiriwang na mula sa mga sayaw sa puno sa Hilaga hanggang sa mga representasyon ng Belen sa Alemanya. Ang alamat ni Santa Claus ay nagmula kay San Nicolas, isang obispo noong ika-4 na siglo na kilala sa kanyang kagandahang loob. Ang tunay na kahulugan ng Pasko sa makatuwid ay lumalampas sa kanyang mga pinagmulan at tradisyon at nagpapakita bilang isang walang hanggang paalala ng liwanag at pag-asa na dala ng pagsilang ni Jesus. Ang pagdiriwang na ito ay isang mensahe ng katubusan na kumikislap sa pamamagitan ng mga henerasyon na nag-uugnay ng mga tao at kultura sa buong mundo at patuloy na nananatiling simbolo ng pag-ibig, awa at pananampalataya. Darawa. Ang Pasko sa mga kasulatan. Ang taktang ng gabi ay nanatiling nakahimlay sa mga burol ng Bethlehem, nang ang mga salita ni Isaias ay kumawag tulad ng isang nakalimutang pangako na naghihintay ng oras upang matupad. Sapagkat ang isang bata ay isinilang, ang isang anak ay ibinigay sa atin, at ang pamunuan ay nasa kanyang mga balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin na Kahangahangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pinuno ng Kapayapaan. Isaiah 9-6. Ang talatang ito na tumunog tulad ng isang awit ng pag-asa sa mga sinagoga ay naglalaman ng isang pangako na magtatagal sa mga milenyo hanggang sa sandaling ito ay naging laman at nanahan sa atin. Ang pagbasa kay Isaias ay nagpapahayag ng kalikasan ng Mesiyas, hindi bilang isang nakatatakot na mandirigma, kundi bilang isang banal na lider, tagadala ng isang kaharian ng kapayapaan at katubusan na lalampas sa lahat ng hangganan ng mundo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya, nilikha ko ang e-book na Pagtagumpayan ang Pag-aalala, isang 21 araw na pag-aaral sa Biblia, isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ang kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Ang propeta ay hindi lamang inaasahan ang isang politikal na lider o isang makalupang hari, kundi isang walang hanggang tagapagligtas. Ang propesiyang ito ay isang simbolo na sa kabila ng kadiliman na kumokontrol sa mundo, ang isang liwanag ay magliliwanag para sa lahat ng mga tao, isang tanda na ang pag-ibig at katarungan ng Diyos ay magwawagi.
Ngunit ano talaga ang ibig sabihin ng liwanag na ito? Upang maunawaan ang laki ng Pasko, kinakailangan tayong lumubog sa isa pang talatang kumakaway sa pangako, ang awit 98. Ang awit na ito, na sinulat na matagal bago ang pagsilang ni Kristo, ay nagsisimulang magdiriwang na ang Panginoon ay magtatagumpay, na nagsasabing, "Mag-awit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya ay may gumawa ng mga kababalaghan, ang kanyang kanang kamay at ang kanyang banal na bisig ay nagbigay sa kanya ng tagumpay." Awit 98:1. Ang awit ay nagpapatuloy sa paglarawan kung paano ang lahat ng mga bansa at ang mundo, sa kabuuan nito, ay matutuwa sa harapan ng Panginoon. Magalak ang dagat at ang kanyang kabuuan, magalak ang mga bukid at lahat ng nasa loob nito. Awit 98:7. Para sa mga tao ng Israel, ang mga pangako ni Isaias at ang mga awit ng awit 98 ay higit pa sa mga salita. Mga konkretong pag-asa ang mga ito na sinasandigan sa mga puso ng mga naghihintay ng isang manunubos. Ang Pasko ay hindi lamang pagdiriwang ng pagdating ng isang sanggol. Ito ang simula ng isang panahon, ang pagpapahayag ng liwanag na ayon kay Juan 1:5, kumikislap sa kadiliman at ang kadiliman ay hindi ito nanaig. Ngunit bakit gayon kahalaga ang liwanag na ito? Para sa mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng pananakop ng Imperyong Romano, ang pagsilang ni Jesus ay kumakatawan sa pangako ng isang kaligtasan na hindi nanggagaling sa mga espada o mga lehyon, kundi mula sa isang Diyos na dumating sa anyo ng pagkatao. Siya ay hindi isang mananakop na nagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas, kundi ang prinsipe ng kapayapaan na nag-aalok ng tunay na pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at tao at sa pagitan ng mga tao mismo. Ito ang pagkakaiba na nagbago sa kurso ng kasaysayan at nagbigay sa Pasko ng kahulugan na lumampas sa panahon. Sa mga koridor ng templo, ang mga pari ay maaaring nakarinig ng mga bulong tungkol sa isang hari na darating at magdadala ng kapayapaan. Ngunit kakaunti ang nakaalam na ang hari na ito ay magiging isang bagong silang, baluktot sa mga tela at nakalatag sa isang sabsaban. Nang ang mga pastol pinatnubayan ng isang anghel ay nakatagpo ng bata sa Bethlehem, ito ay parang ang isang tabing ng misteryo ay inangat na nagpapahayag ng katotohanan, papuri sa Diyos sa mga kaitaasan at kapayapaan sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Lucas 2:14. 3. Ang pagpahayag ng mga anghel, ang mga burol ng Bethlehem ay nakabalabal sa kadiliman, liwanag lamang mula sa pilak na liwanag ng buwan na umaakyat sa langit. Ang katahimikan ng gabi ay malalim, pinuputol lamang ng banayad na bulong ng hangin na dumadaan sa mga kawan ng tupa. Ito ay isang gabi tulad ng marami ng iba, ngunit may isang misteryosong pag-asam na nakakalutang sa hangin, isang pagkamabilang na may kahangahangang mangyayari. Doon, sa gitna ng isang bukirin, ang isang grupo ng mga pastol ay nakakalat na nag-aalaga ng kanilang mga kawan. Mga simpleng tao sila, mapangwasak sa buhay na kanilang ginagalawan, sanay sa kalungkutan ng mga malamig na gabi at sa pakikipagkaibigan ng maliwanag na kalangitan. Ang mga bituin ay tila sumisilip na mas maliwanag sa gabing iyon at isang magaan na panginginig ay dumaan sa gulugod ng isa sa mga pastol, parang may isang lihim na naghahanda ng pagpapahayag. Biglang ang isang maliwanag na liwanag ay dumaluhong sa kadiliman at ang mga pastol ay natigilan. Ang liwanag ay hindi tulad ng kilat, mas dalisay ito, mas buhay, tulad ng kaluwalhatian ng Diyos na bumababa sa isang makakapit na anyo. Ang hangin ay tila may kuryente, at ang tunog na sumunod ay isang awit na hindi maaaring marinig ng mga taong pandinig, ngunit nagpupuno ng puso ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Ang anghel ay lumitaw, kagilagilala sa kanyang kasuotan, na may liwanag na tila sumasabog mula sa gitna ng kanyang sariling pagkatao. Ang mga pastol, sa isang likas na pagkilos, ay nagpatira pa, ang kanilang mga mukha ay nakadikit sa lupa. Ang takot ay naghalo sa pagkamangha. Isang patay na katahimikan ang bumalot sa kanila, pinuputol lamang ng tinig ng anghel na may isang makalangit na kahinahunan ay nagsalita. "Huwag kayong matakot. Narito, ipinapahayag ko sa inyo ang isang magandang balita ng malaking kagalakan na para sa lahat ng tao. Sapagkat ngayon, sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas ay isinilang sa inyo na si Kristo ang Panginoon. At ito ang magiging palatandaan para sa inyo. Makikita ninyo ang sanggol na baluktot sa mga tela
at nakalatag sa isang sabsaban. Ang mga salita ay kumawag sa hangin, tinutusok ang mga puso ng mga pastol tulad ng isang melodya na nagdadala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang tagapagligtas, yaong mga propeta ay ipinahayag na ipinangako upang alisin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at ibalik ang pag-asa ay kailan lang isinilang sa isang mapagpakumbaba lugar, sa isang nakalimutang lungsod. Ang pagkamangha at ang hindi paniniwala ay naghalo sa mga damdamin ng kagalakan na nagsimulang lumitaw sa mga pastol. Ngunit bago pa man sila makaunawa ng kabuuan ng mensahe, ang langit ay nabuksan at isang maraming anghel ang lumitaw na nagpupuri sa Diyos ng mga tinig na parang ang tunog ng isang bagyo ng kagalakan, walang kontrol at walang hanggan. Papuri sa Diyos sa mga kaitaasan at kapayapaan sa lupa sa mga taong mabuti. Ang pangungusap ay kumawag tulad ng isang banal na eko, isang pangako na lumampas sa panahon at sangkatauhan, isang bagay na ang mga pastol ay hindi kailanman makakalimutan. Ang mga anghel ay unti-unting nawala, na iniwan ang mga pastol sa isang katahimikan na tila mas malalim pa kaysa noon. Ang gabi ay bumalik sa normal, ngunit ang liwanag na dinala ng mga anghel ay patuloy na kumislap sa kanilang mga puso. Ang mensahe na narinig nila ay malinaw, mas malinaw kaysa sa anumang nakikilala nila. Ang isang tagapagligtas ay dumating, at siya ay nasa pagitan nila, mapagpakumbaba at madaling mapalapit. Ang kanilang mga puso ay nagliliyab ng pag-asa, ang mga pastol ay bumangon at nagtinginan na nalalaman na hindi sila maaaring manatili roon, walang gingawain. Pumunta tayo sa Bethlehem at tingnan natin ito na nangyari na ipinaalam sa atin ng Panginoon, sabi nila sa isa't isa, na may isang pagkamabilang na hindi mapigil. Iniwan nila ang mga tupa sa bukid at tumakbo patungo sa lungsod, ang kanilang mga paa ay kumakatok sa lupa, at ang kanilang mga puso ay tumatakbo tulad ng kung saan ang bawat pagtibok ay isang awit ng papuri. Pagdating sa sabsaban, ang eksena na natagpuan nila ay ang pinakasimple, ngunit ang pinakamalakas na maaaring ma-imagine nila, isang sanggol, baluktot sa mga tela, nakalatag sa isang sabsaban. Ang ina, si Maria, ay tumingin ng may pag-ibig at pagmamahinay, at si Jose sa kanyang tabi ay nanonood ng may mahinahong katahimikan na alam na siya ay nasa harapan ng isang bagay na magbabago magpakailanman sa kurso ng kasaysayan. Ang mga pastol ay lumapit at nagpatirapa sa harapan ng bata na kinikilala sa kanya ang tupang pangako. Bawat salita na narinig nila mula sa mga anghel, bawat detalye ng mensahe ay ngayon ay may kahulugan, parang ang isang tabing ay inalis mula sa kanilang mga mata. Naunawaan nila na ang batang ito ay hindi isang karaniwang hari, kundi ang tagapagligtas ng mundo, ang inaasahang Mesyas, ang hari na dumating upang magdala ng tunay na kapayapaan. Sila ay bumalik sa mga bukirin na ang mga puso ay puno ng kagalakan na nagpupuri sa Diyos para sa lahat ng kanilang nakita at narinig. At habang ang gabi ay dumaluhong sa malambot na liwanag ng madaling araw, ang magandang balita ay kumalat tulad ng binhi na itinanim sa mabungang lupa ng kaluluwa ng tao, na nangako ng paghihinog sa bawat puso na tatanggap nito. 4. Ang kahulugan ng banal na regalo. Ang Pasko, kilala sa pagpapalit ng mga regalo at pagmamadali sa mga pagbili, ay madalas na nagpapabula sa mga tao na makalimutan ang pinakamahalagang regalo, si Hesukristo, ibinigay sa sangkatauhan ng Diyos sa isang tahimik na gabi sa Bethlehem. Ang regalong ito, binanggit sa Juan 3:16, ay lumampas sa anumang material na bagay, na isang walang hanggang regalo ng walang kondisyong pag-ibig. Si Jesus ang tagapagligtas ay isinilang ng mapagpakumbaba sa isang sabsaban, hindi bilang isang mananakop na hari, kundi bilang ang prinsipe ng kapayapaan, na nagpapakita na ang tunay na pag-ibig ay hindi nag-aatas ng kabutihan, ngunit simpleng umiiral. Ang mensahe ng Pasko ay lumampas sa isang marangyang pagdiriwang. Ito ang pangako ng isang walang hanggang buhay na binago, puno ng layunin at koneksyon sa Diyos. Si Jesus, kahit na nagsimula bilang isang sanggol, ay itinakda na maging tulay sa pagitan ng sangkatauhan at banal na kabanalan na tinutupad ang kanyang misyon sa pamamagitan ng kanyang buhay at sakripisyo sa krus. Ang tunay na esensya ng Pasko ay isang imbitasyon upang tanggapin ang regalong ito at mamuhay ayon sa pag-ibig na kanyang ipinakita na nagpapalaganap ng banal na liwanag at pag-ibig sa iba. Ang tanong ay, tatanggapin mo ba ang regalong ito at pagpapayagan itong baguhin ang iyong buhay? 5. Ang pagtugon ng tao sa Pasko.
Ang Pasko ay lumampas sa mga pagdiriwang at mga maningning na ilaw. Ito ay isang sandali ng pag-asa at pagpapahayag. Ang kwento ni Simeon at Ana, dalawang tauhan na naghintay maging habang buhay para sa pagdating ng Mesyas, ay nagbibigay ng halimbawa ng tunay na espiritu ng Pasko. Si Simeon, isang makatarungan at banal na tao, ay naniniwala na hindi siya mamamatay bago makita ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos. Si Ana, isang matanda at balo, ay ginugol ang kanyang buhay sa panalangin at pag-aayuno na naghihintay sa tagapagligtas. Nang makita ni Simeon si Jesus, agad niyang kinikilala siya bilang kaligtasan at sumigaw ng kagalakan. Si Ana, nang marinig ang propesiya, ay rin nagbahagi ng magandang balita sa mga naroroon na nagpapakita na ang tagapagligtas ay nasa pagitan nila. Ang eksenang ito ay isang halimbawa ng kung paano ang tunay na esensya ng Pasko ay nasa pananampalataya at pagkilala kay Jesus bilang liwanag at kaligtasan. Si Simeon at Ana ay nagtuturo sa atin na ang Pasko ay hindi lamang ang pagsilang ng isang hari, kundi ang pagtugon ng mga puso na naghahanda na kinikilala ang tupang pangako. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang makatagpo ang presensya ng Diyos at yakapin si Jesus bilang liwanag na kumikislap sa ating mga buhay, sa halip na maghanap lamang ng mga regalo o malaking mga pagdiriwang. 6. Ang koneksyon sa pagitan ng Pasko at krus. Ang Pasko, para sa marami, ay ang simula ng isang nakaakit na kwento. Ang isang sanggol na baluktot sa mga tela ng isang bituin na nagbibigay gabay ng mga pastol at hari na may mga alahas at ginto. Gayunpaman, sa likod ng maningning na mga ilaw at mga maligayang musika, mayroong isang malalim at walang hanggang lihim, isang layunin na lumampas sa panahon. Ito ay ang simula ng isang paglalakbay na hindi matatapos sa sabsaban, ngunit magpapalawak hanggang sa isang krus na itinaas sa isang madilim na araw. Upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng Pasko, kailangan nating tumingin sa labas ng regalo at mga pagdiriwang. Kailangan nating tumingin sa krus. Ang eksena sa Bethlehem, sa kanyang mapagpakumbabang kakulangan, ay nagtago ng kahariang laki ng isang plano na nasa pagkilos mula bago pa man ang paglikha ng mundo. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay hindi dumating sa mundo upang lamang siya ay sambahin bilang isang malinis na sanggol. Siya ay dumating upang maging ang kordero na magtatanggal ng kasalanan ng mundo. At upang maunawaan ito, kailangan isaalang-alang ang mga salita ni Juan 3:16, isang talatang kahit na pamilyar ay nagdadala sa kanya ng bigat ng lahat ng pangako. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang bawat mananalig sa kanya ay hindi mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos na nagsimula sa pangako ng isang tagapagligtas sa Genesis ay ipinahayag ng lubos sa pagsilang ni Jesus. Ngunit para sa mga tao noon, ang ideya ng isang tagapagligtas ay nauugnay sa isang makapangyarihang hari na darating upang alisin ang Israel sa pananakop Romano upang ibalik ang isang makalupang kaharian. Ang krus ay ang pinakahuli nilang inaasahan. Ngunit ang katotohanan ay mas marangal at komplikado kaysa sa anumang pag-asa ng tao. Ang kapanganakan ni Jesus ay, sa isang paraan, isang paunang pahiwatig ng kanyang misyon, at ito ay sa katahimikan ng isang malamig na gabi, malayo sa mga mata ng karangyaan at kayamanan, na nagsimulang matupad ang kapalaran ng buong sangkatauhan. Sa Mateo 1:21, sinabi ng anghel kay Jose, siya'y manganganak ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang mensahe ay malinaw, ngunit kinakailangan ang isang isip at pusong may pananampalataya upang maunawaan ito. Ang hindi alam ng marami ay ang batang ito, na halos hindi pa makapagsalita o makalakad, ay nagdadala sa kanya ng susi ng pagtubos, ang pangako ng kaligtasan. Ngunit paano matutupad ang pangakong ito? Paano ang Diyos na lumikha ng kalawakan at karapat-dapat sa lahat ng pagsamba ay makikita sa isang kilos na napakabagsik at masakit? Ang sagot ay nasa koneksyon sa pagitan ng sabsaban at krus, isang ugnayang ginawa hindi sa isang direktang linya, kundi sa isang landas ng pag-ibig, paghihirap at sakripisyo. Ang krus ay isang instrumento ng kahihiyan at kamatayan. Ito ay isang simbolo ng kalupitan at paghamak. Para kay Jesus, ang krus ay kumakatawan sa huling tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ngunit ito rin ay patunay ng isang pag-ibig na napakalalim na hindi kayang unawain ng simpleng salita.
Ito ang rurok ng pag-ibig na, tulad ng isang ilog, ay tahimik na nagsimulang dumaloy sa gabi ng Pasko at, sa paglipas ng panahon, ay naging isang karagatan ng pagtubos. Kaya't mailigtas ang lahat ng tatanggap ng kanyang alok. Sa Roma 6:23, pinubuod ni Pablo ang katotohanan ito ng makapangyarihan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang Pasko, kung gayon, ay higit pa sa isang kapanganakan. Ito ay isang paunang pahiwatig ng kamatayang nagdudulot ng buhay. Ito ay isang paalala na kung wala ang krus ang kapanganakan sa Bethlehem ay magiging isang kwento lamang ng isang sanggol na walang kakayahang baguhin ang buhay, magpagaling ng puso o magbigay ng pangako ng kawalang hanggan. Ang mga pastol na sa gabing iyon ay narinig ang mga anghel na nagpapahayag. Kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Lucas 2:14. Ay hindi nila alam na ipinagdiriwang ang unang yugto ng isang dakilang kwento ng pagtubos. At dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nauubos at malalim, kahit ang kadiliman na pumapalibot sa krus ay bahagi ng plano, si Jesus sa kanyang pagsuko ay nagpakita na ang daan tungo sa tunay na kalayaan at kaligtasan ay dumadaan sa sakripisyo. Sa bawat luha ng sanggol sa Bethlehem, naroon ang pangako ng pagtubos. Sa bawat buntong hininga ni Maria, habang tinitingnan niya ang kanyang anak, naroon ang pagkaunawa na ang kanyang anak ay hindi lamang magiging isang bata para sa kanya, kundi isang tagapagligtas para sa mundo. Ang daan mula sa Pasko patungo sa krus ay ang pinakamalaking misteryo ng kasaysayan, ang paglipat mula sa isang tahimik na pangako patungo sa isang tagumpay na umuugong sa buong kawalang hanggan. Upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng Pasko, kailangang tumingin sa krus at makita ang kapanganakan sa ilalim ng isang bagong liwanag. Ang Pasko, kung gayon, ay hindi lamang pagdiriwang ng simula ng buhay ni Jesus, kundi pati na rin isang antisipasyon ng pinakadakilang gawa ng pag-ibig at pagtubos na nakilala ng sangkatauhan. 7. Personal na pagninilay. Nagniningning ang mga ilaw sa mga lansangan, tumutunog ang mga kampana ng masasayang himig, at pumipintig ang mga puso sa inaasahan ng darating na bagong taon. Pasko na, ngunit sa gitna ng kagalakang ito, may malalim na katahimikan sa maraming puso. Isang katahimikang tumatawag para sa mas malalim na pagkaunawa, isang pananabik para sa isang bagay na lampas sa mga nakabalot na regalo, masasarap na pagkain at maingay na selebrasyon. Ang tanong ay nasa hangin. Ano ba talaga ang kahulugan ng Paskong ito para sa iyo? Isipin natin saglit na ikaw ay nag-iisa sa isang tahimik na lugar, malayo sa kaguluhan at panlabas na kinang. Doon, sa katahimikan ng iyong sariling isipan, maririnig mo ang bulong ng isang tinig na nagsasabing, ang tunay na kagalakan ay hindi na sa iyong natatanggap, kundi sa iyong ibinibigay, sa paraan ng iyong pagmamahal, sa pagkilala mo sa handog ng Pasko. At sa sandaling iyon, ikaw ay nadadala sa mas malalim na pagninilay. Ang banayad na liwanag ng bituin sa Bethlehem na gumabay sa mga pantas patungo sa sanggol na si Jesus ay sumisimbolo ng isang daan ng pag-asa at pagbabago. Para sa mga pastol, ito ang palatandaan na nagbago na ang mundo. Para kina Simeon at Ana, ito ang katuparan ng isang pangakong hinihintay sa loob ng maraming henerasyon. At ngayon, para sa iyo, ano ang kahulugan ng kapanganakan ni Jesus? Alalahanin ang mga talata sa Isaiah 9:6 kung saan inihayag ang kapanganakan ng kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito ay hindi simpleng titulo na ibinigay sa isang sanggol. Ito ay isang propesya na nagdadala ng bigat ng pangako ng kaligtasan at pagtubos. Isipin kung ano ang kahulugan nito para sa mga taong unang nakarinig ng mga salitang iyon. Para sa kanila, ang pagdating ni Jesus ay ang sagot sa kanilang mga panalangin, ang solusyon sa isang mundong puno ng sakit at pagdurusa. Sa Paskong ito, marahil ay mapagtanto mo na ang tunay na kahulugan nito ay nasa paraan ng iyong pagtugon sa liwanag na dinala sa mundo. Si Jesus, sa kanyang mapagpakumbabang kapanganakan at buhay na puno ng pagmamahal, ay ipinakita sa atin na ang daan tungo sa tunay na kaligayahan ay hindi nasa mga material na bagay o pagkilala ng mundo, kundi sa paghahanap ng buhay na sumasalamin sa liwanag na kanyang dinala. Alalahanin ang awit may 41:10. Likhain mo sa akin, O Diyos, ang isang malinis na puso
at baguhin mo ang isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ito ang hangarin ng marami sa panahong ito ng taon. Isang pagbabago, isang bagong pagkakataon na magsimulang muli. Ngunit ang pagbabago ay hindi nangyayari lamang sa gabi ng Pasko. Ito ay isang proseso, isang paglalakbay na umaabot sa buong buhay. Sa Paskong ito, gawin mo ng higit pa sa magdiwang. Isabuhay ang tunay na diwa nito, maging liwanag na sumasalamin sa kanya na ipinanganak sa Bethlehem, at sa gayon, ang espiritu ng Pasko ay magiging bahagi ng iyong pagkatao. Hindi lamang tuwing Disyembre, kundi sa bawat araw ng iyong buhay. Inaanyayahan ko kayong panoorin ang 2 video na iniwan namin dito sa screen. Sigurado akong magugustuhan ninyo.